Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel, at ang video ko ngayon ay tungkol sa isa nating kababayan na nagtanong na kailangan daw ba maging fluent sa Korean language para makapasa sa EPS topic exam. Ganito yan kabayan, kung gusto mo maging fluent wala namang problema doon, pero kung ang gusto mo naman ay pumasa lang sa EPS topic exam para makapagtrabaho dito sa South Korea, ay ganito yung gawin ninyo. Familiarize lang mga kabayan, familiarize ng mga vocabulary. Pagdating doon sa mga conjugation, conjunction, pwede nyong i-master yan, pero huwag kayong masyadong tututok dyan. Dahil ang pinaka-importante talaga para pumasa sa EPS topic exam ay padamihin ang Korean language vocabulary na inyong memorize o kaya familiarize. Kasi kung tututok kayo, nahihirapan na nga kayo, mahirap talagang mag-aral ng Korean language mga kabayan. Lalo pat kung gusto nyong maging fluent sa Korean language ay mahirap talaga yan. Kaya ako nasabi to kasi ito yung naranasan ko. Kasi ako talaga ay mahina akong pumick up, nahihirapan akong matuto, lalong-lalo pa ang Korean language, hindi naman natin salita yan. Sa English nga, nahihirapan pa, di ba? Hindi ko naman sinasabi na wag ninyong pag-aralan yung conjugation na yan, conjunction na yan, mga particles na yan, pag-aralan nyo pa rin. Pero wag kayong masyadong tututok dyan. Importante, vocabulary, at saka yung importante din ang keywords. Napaka-importante din yan. Kung gusto nyo, panoorin nyo yung video ko na yan. Andyan, yung mga keywords na kailangan nyong i-memorize. Napaka-importante yan sa EPS topic exam. Ang video ko na to ay para lang doon sa mga gustong pumasa sa EPS topic exam at makapagtrabaho dito sa South Korea. At kung ikaw naman ay gusto mong maging fluent sa Korean language para pumasa sa EPS topic exam, ay wag mo na lang siguro itong panoorin kasi maganda naman yan. Para pagdating mo dito sa Korea ay hindi ka na rin mahirapan. Yan kasi yung advantage kapag ma-master mo o maging fluent ka sa Korean language, pagdating mo dito sa Korea ay hindi ka mahirapan makipag-usap sa mga Koreano. Yun yung advantage niyan. Saka isa pa sa EPS topic exam, dun sa mga hindi pa nakakaalam, reading saka listening. Pagdating sa exam ay hindi naman kayo magsasalita, kaya hindi naman nyo naman kailangang maging fluent sa pagsasalita, di ba? Dahil multiple choice ang EPS topic exam. Saka pagdating nyo dito sa South Korea ay trabaho naman talaga ang ipupunta nyo dito. At imposible namang pumasa ka sa EPS topic exam ay wala ka talagang alam pagdating dito, di ba? Saka ang totoo talaga, pagdating dito, saka ka palang matututong makipag-usap sa mga Koreano. Ganun ang nangyari sa akin. Kasi yung mga sinasabi ng mga Koreano araw-araw ay halos pare-pareho lang din naman, paulit-ulit. Kaya dun sa mga nangyayaring gano'n na naririnig ko lagi yung mga sinasabi nila. At siyempre, inaalam ko kung ano yung ibig sabihin nun. Yun, pumapasok na sa utak ko kung ano yung mga ibig sabihin ng mga sinasabi nila sa pang-araw-araw. Saka may nagsabi na ang pagkakabanggit niya ay kailangan daw maging fluent sa Korean language, lalong-lalo na dun sa mga conjugation, conjunction, mga particles. Hindi raw masasagutan ang long paragraph kapag hindi nyo na-master yung mga conjugation na yan. At saka yung particles na yan. Ito yung meron talaga. Hindi naman lahat ng question sa EPS topic exam ay puro long paragraph. Nasa bandang huli lang, ang pagkakaalam ko ay nasa bandang huli lang ng reading sa listening yung may mga long paragraph. At hindi mangyayari yun na ang tanong sa EPS topic exam sa 40 question ay puro long paragraph. Wala pang nangyayaring ganon. Ang pagkakaalam ko dyan, halimbawa sa listening, 20 questions sa listening, ang malamang nangyayari dyan na mga long paragraph ay mga 3 o pinakamarami na yung 5 long paragraph. Basta yun lang, dun sa mga gusto lang pumasa sa EPS topic exam ay hindi nyo na kailangang maging fluent sa Korean language.
Basta padamihin ng Korean language vocabulary, tapos yung keywords, importante din yan. Pagdating sa pag-aaral, sa pagpapamiliarize, sa pag-memorize, kung nararamdaman nyo sa sarili ninyo na papapagod na talaga yung utak ninyo, ay magpahinga muna kayo. Mahirap yan, baka mamaya kinakausap nyo na yung sarili ninyo, di ba? Ano lang, ganun lang talaga. Kapag nahihirapan ng utak, kapag nahihirapan kayo, pahinga muna, palipas muna kayo ng isang araw, tapos banat ulit. Ganun lang talaga ang pag-aaral ng Korean language. Ang pag-aaral ng Korean language ay hindi yan minamadali. Halimbawa, kinabukasan yung exam ninyo, wag na kayong mag-memorize. Wala na rin papasok sa utak ninyo. Halimbawa nga, kinabukasan yung exam ninyo, matulog ng maaga, magbaon ng pagkain o tubig, o kaya saging o prutas. Pag nandun na kayo sa DMW, ay i-off nyo na yung cellphone ninyo, wag na kayong mag-memorize kasi wala na talagang papasok sa utak ninyo. Mag-relax at isa pa ay magdasal, makakatulong yan. At doon sa mga nagsasabi na effective daw ba yung magsuot ng panting pula, brief na pula, maglagay ng barya sa bulsa, maglagay ng barya sa ilalim ng sapatos, para sa akin mga kabayan ay may kunting tulong yan. Kasi kapag inisip ninyo na papasa kayo sa APS topic exam, mababawasan yung kaba ninyo at hindi kayo matataranta. Magiging relax kayo kasi iniisip nyo ay papasa kayo sa APS topic exam. Yun. Kaya nakadepende naman sa inyo yan kung gagawin ninyo, wala nang masama, wala namang mawawala, di ba? At mas malaki raw ang tsansa na pumasa sa APS topic exam kapag ang susuotin mo ay tibak. Saka pinaka-importante din mga kabayan ay mag-mock test kayo dito sa YouTube. APS topic exam, search nyo lang sa YouTube, mock test para sa APS topic exam. Yan ay malaki yung maitutulong sa inyo. Diyan nyo malalaman kung may pag-asa na kayong pumasa sa APS topic exam. Kung hindi ninyo naiintindihan yung mga lumalabas na vocabulary sa mock test, ay lista nyo yan at alamin niyo kung ano yung kahulugan niyan. Yan ay tatatak na sa utak ninyo. At may nagsabi din na paano daw kayo papasa sa skill test kung hindi kayo fluent magsalita o kung hindi kayo fluent sa Korean language. Hindi ganun yun mga kabayan. Hindi lang sa interview kumukuha ng points sa skill test. Maraming pinagkukuha na ng points sa skill test. Kung bumagsak man kayo sa interview, ay pwede kayong bumawi dun sa ibang pinapagawa sa skill test. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga ginagawa sa skill test, panoorin nyo ang video ko na yan. Nandyan mga kabayan ang buong detalye kung ano talaga yung ginagawa sa skill test. Saka sa skill test ay halos basic lang din naman yung mga tinatanong. Kalimitan ding tinatanong kung may anak ka na, kung kinasal ka na, kung ilan kayo ng magkakapatid, kung anong araw bukas, anong araw ngayon, anong petsa ngayon, anong petsa bukas. Yan yung kalimitang tinatanong. Tapos sa introduce yourself, sasabihin mo yung pangalan mo, sasabihin mo yung edad mo, kung kasal ka na, kung anong experience mo sa trabaho. Maraming mga nagtuturo tungkol sa interview sa skill test dito sa YouTube. I-search nyo lang sa YouTube kung ano yung mga ginagawa sa interview sa skill test. May mga video niyan sa YouTube mga kabayan. Maging fluent sa Korean language, hindi na kailangan yan. Hindi naman interpreter yung papasukan mo dito sa Korea. Factory worker ang magiging trabaho nyo dito sa South Korea.